Hello mga kaprobinsya, may kalabaw naman kami na i-dispose or for sale bukas dahil namin sa stockyard. Yung pinalagaan natin, medyo native po siya at gusto po natin na ibinta para bibili naman tayo ng maliit, yung magandang klase, at ipakita ko po sa inyo. Yan po, pinalagaan natin to. Tingnan natin kung magkano yung abutin sa ating kalabaw. Yan. Yung kapital namin sa kanya mga kaprobinsya, nasa 41,500. Medyo payat pa siya ng konti pero mahirap pagpatabain. Baka maging matapang ba. Ganon talaga yung kalabaw, basta mataba tapos walang trabaho, mag-isog. Yan. Subukan namin na presyo ng 60,000 bukas yung asking price. Pero sa tingin ko po hindi yan aabot ng 60,000. Mga saya na kami pag makapatong yan ng 50,000. Yan po ang kaibahan pag bibili tayo ng medyo malaki na or malaki yung kapital. Dapat pag bibili tayo yung maliit yung kapital para malaki yung tubo sa ating pera. Kasi malaki na po siya na nabili namin mga kaprobinsya. Kaya pag napapansin nyo po, yung mga kalabaw na nabili natin na pinalagaan natin sa iba, halos mga maliliit, mga 30,000 below yung kapital natin. Yung isa nating kalabaw na babae, yung kapital namin dati ay nasa 18,000 lang, pero ngayon pag ibinta namin lagpas 50,000 na. Kaya malaki yung tubo kasi maliit pa natin siyang nabili, at ngayon po ay buntis na daw. So lalo na pag manganak na siya, mas lalaki pa yung kita natin. Maganda talaga mga kaprobinsya magpaalaga tayo ng hayop. Yung mga kalabaw natin na naibinta, kumita na tayo sa ating mga kalabaw. Ilang beses na po ito, sigurado naman tayo nakikita dito, pero hindi ganoon kalaki. Katulad sa nating kalabaw na nabili na 18,000, tapos ngayon pwede natin ibenta ng 50,000. Yan po ang tingin ko po appraisal value ba. Tapos lalo na pag manganak na siya. Pag manganak siya, parang dubli-dubli pa yung kita. Basta kalabaw, mas maganda paalagaan yung babae. Depende sa gusto mag-alaga. Pag gusto niya yung long term, kasi yung babae mga kaprobinsya, long term yan. Lalo na pag ang pakay po ay paramihin or paanak, gawing inahin. So, mga ilang taon pa yan bago manganak. Pero pag lalaki, sigurado tayo sa loob ng 2 taon, kikita agad tayo. Pinakamalit siguro nasa 20,000 basta magandang klase yung kalabaw. Disclaimer lang po, yung sinasabi ko basing lang po yan sa ating karanasan dito. Kaya ako dito mga kaprobinsya, nagdagdag po tayo ng mga babaeng baka. Medyo marami-rami na po yung babae nating baka ngayon. Sa ngayon nasa 5. May 4 na gatasan or inahin at 1 dumalaga. Kasi pag may gusto mag-alaga dito sa atin, hindi na tayo papupunta ng stockyard. Yung mga anak lang ng ating baka yung palagaan natin. So sa ganung paraan, kikita tayo ng gusto. Katulad dyan sa ating 3 baka dyan, pag ibinta natin yan, pera na yan yung mga anak nila. Pero nasa mga 4 na buwan pa or 3. At saka nag-upgrade po tayo sa ating mga baka dito. May in-order pa tayo sa Batangas pero hindi pa dumating. Excited na po tayo na dumating yun. Sa mga hindi pa nakakalam, yung kulungan nating baboy natapos na po mga kaprobinsya, at maganda po siya. Maganda po siya ang pagka-design. Yung kulang baboy na lang, biik na lang yung kulang. Yan po ating kulungan, oh. Sa mga hindi nakapanood sa una nating video, yan. Ayos. Yung design po sa ating kulungan, 2 patong lang yung hollow blocks, tapos kawayan. Ang purpose po dyan para makatipid tayo sa hollow blocks. Kaya napakaganda tingnan sa ating kulungan. Yan. Dito po, pag napapansin nyo po, medyo tinasa namin ng konti kasi abang po yan para pag mag-extend kami dito, pag ganon, wala nang problema. Diretso na.
Yung size po dito ay nasa 10 by 20. Yan. At yung inahin natin, oh. Malapit na po siya mga anak. Ilan kaya yung biik na ibigay niya sa atin? Ano? Wow, ako sa baboy. Pag mga anak siya mga kaprobinsya, subukan natin na kiluhin yung biik niya. Kasi may nakita po tayo sa YouTube na napakaganda daw pag mga anak yung baboy natin. Tapos umabot sa 1 kilo yung anak. Napakalaki yung tsansa na lumaki sila sa loob ng 3 buwan. Yung pag-alaga mula sa pagwala. Sabi po sa nakita natin sa YouTube na pag yung biik ay umabot sa 1 kilo sa paglabas. So pag-alagaan siya sa loob ng 120 days mula sa pagpanganak, malaki ang posibilidad na tumimbang siya ng 80 to 90 kilos. Pero pag hindi umabot ng 1 kilo, sabi po niya nasa mga 65 to 70 lang daw yung timbang, yung aabutin sa ganyang biik. Kaya magkaroon tayo dito ng eksperimento kung effective ba yung sinabi niya, kung totoo ba. Pero ito mga kaprobinsya, subukan lang namin. Tingnan namin yung presyuhan ngayon sa panglitson. Pag may swerte tayo dito, pwede natin sila ibenta sa panglitsonin pa lang. Sa litsonon, hindi lang natin ipatining. Tingnan lang natin yung presyo. Ganun lang talaga yung gagawin natin. Mag-observe tayo sa presyo ng baboy sa panglitson. Tapos pag sa tingin natin maganda or kikita na tayo sa presyo nila, pwede naman natin i-dispose agad para maliit yung gasto natin. Ito yung baboy natin na pwede natin ibenta yung litsonin, yung anak nila, at saka yung isa na andor. Pero pag mga anak yung ating hybrid na baboy, alagaan natin sila, ipatining natin. Kaya kailangan po natin mag-extend ng kulungan dito ng baboy. Kasi yung mga anak na ating dalawang hybrid na nabili, ipatining po natin pag may swerte tayo sa kanila. Kasi hindi pa tayo sigurado, mga bata pa sila. Hindi natin alam kung maglandi ba sila pag nasa husong edad na. Basta marami pa tayong pagdaanan sa mga baboy na yan. Sa tingin ko po, ang kaya kong alagaan dito sa kulungan na to, pag makagawa tayo ng extension dito, ay nasa mga 50 heads below lang. Kasama na yung patining. Dito, kasya dito yung 20 heads. 15 to 20 heads ang kaya dito natin ilagay. Tapos meron sa kabila, so 20 din. So ganun lang, kasi bibili pa tayo ng para gawing barako. Hybrid yung inorder natin na barako, pero hindi siya katulad sa atin yung baboy na yung mga nanay nila may mga certificate or nagpatunay na sila talaga ay hybrid. Yung inorderan natin ng barako, parang backyard racer lang sila doon sa area 1. Nagba-backyard lang sila. Pero magagandang klase naman yung mga baboy nila. Yung mga alaga natin dito ngayon, dandahan po tayo ng upgrade ba? Upgrade. In-upgrade natin yung genetics ng ating mga alaga. Yung mga ganitong klaseng negosyo mga kaprobinsya, kailangan natin talaga na mag-invest. Hindi pwede pag palagi tayo umaayaw kasi namamahalan tayo sa presyo. Hindi tayo maka-acquire pag hindi tayo magkaroon ng magagandang klase pag umaayaw tayo dahil mahal, ganon. Katulad sa mga kalabaw, pag ayaw natin na bumili ng medyo mataas na presyo, hindi tayo makabili. Yung baka natin, yung Holstein, pag kilohin siya or magbase tayo sa timbang niya, siguro nasa mga 35 to 40,000 lang yung bili natin. Pero ang nangyari po ngayon mga kaprobinsya, mga marunong na yung mga middleman, yung mga nagninegosyo ba, pag mapansin nila na yung baka na yun ay maraming magka-interesado, bilhin nila sa murang presyo, magbase sila sa karne. Pero pag sila yung magbinta, sakyan nila yung hitsura ng baka. Pag sa tingin nila na marami yung nagka-interesado, taasan nila yung presyo. Ganon. Kasi alam na nila na maraming nagka-interest sa ganyang baka or maraming naghanap. Lalo na siguro mga kaprobinsya, pag dumating dito yung ating baka na in-order na galing sa Batangas, mas malaki pa yung kapital nila doon. Kasi nagbayad pa tayo ng shipping papunta dito. Tapos
nagbayad pa tayo ng permit. Pag dito lang tayo maghanap, kabili tayo, pero kadalasan mga upgraded. Tapos kunti lang yung gastos. Halimbawa pag doon tayo sa Dodol bibili ng baka, 1,000 lang yung pamasahe. Pero pag andun sa Batangas, 5,000. Pag bumili tayo doon sa Batangas na pangalagaan, hindi siya pwede, hindi siya practical. Kaya yung in-order natin doon, yung mga baka sila po ay for materials purposes or for breeding purposes. Yan po ang baka natin. Yan po si Gino at si Kara. Sila yung taga-hila sa ating mga karosa dito. Ito si Kara, medyo native lang to. Pero yung anak daw niya si Jico ngayon, malaki na daw. Si Jico pag ibenta natin kikita na din tayo. Kasi anak lang sa ating kalabaw dito. At pinalagaan natin doon sa bundok. Si Jin, kikita din tayo kay Jin. Kasi si Jin mga kaprobinsya, yung bili natin ay nasa 21,000 lang. Tapos pag ibenta natin siya ngayon, pag mausuhan or magustuhan ng mga naghahanap ng pangalagaan, aabot siya ng 50,000. Yan po si Jin. Ito rin yung ating baka na kulay puti, si Bitang. Yung bili natin kay Bitang 30,000 lang. Pero pag ibenta natin siya ngayon, kasi mataba na, siguro nasa mga 35. Tapos lalo na pag manganak na siya, yung anak niya, doon tayo kikita ng husto. Lalo na pag maganda yung anak niya, kasi maganda siyang klase. Tapos si Pogi din yung nagkasta. So makikita talaga sa pag-alaga ng mga kalabaw, baka. Pero ang napakagandang sistema mga kaprobinsya, na parang wala tayong gasto, ipalaga natin sa iba. Mas maganda siya kasi hindi tayo gumastos ng feeds, hindi tayo gumastos ng tao. Katulad sa iba nating pinalagaan, bibili lang tayo ng maliit tapos sila na po yung mag-alaga. Mas malaki siya compare sa pira natin pag nasa bangko lang. Pag nasa bangko lang yung pira natin, napakalit yung tubo. Kaya doon tayo nag-invest sa mga baka at sa kalabaw. Pero dito sa atin, yung mga katingin natin, pinakain natin sila ng feeds, tahop at saka kupramit. Ito po si Pogi. Si Pogi, nabili natin siya sa halaga na 39,500. Pag ibenta natin siya ngayon, siguro umabot at sa mga more or less 100,000. Kahit matapang si Pogi. Si Pakbon, pira na din pag ibenta natin. Kasi anak lang siya ni Basya. So dito lang siya pinanganak sa ating area. Oy. At ito po, maraming comment na nabasa natin sa video natin tungkol sa ating Holstein. Ay nagsabi na hindi daw to lumaki or hindi daw to tumaba. Kasi yung ganitong klaseng baka ay for milk purposes. Pagatasan ba? Ito po ay isang lalaki. Tapos payat po siya. At napapansin po natin na malaki yung structure ng kanyang katawan. Kaya ko ito binili para magkaroon ako ng eksperimento. Kasi maraming nagsabi na itong ganitong klaseng baka umabot daw to sa mga 700 to 1,000 kilos. So parang nainganyo po tayo, na-encourage tayo mag-alaga. Kaya binili natin siya mga kaprobinsya. Pero tayo po ay magkaroon lamang tayo dito ng eksperimento. So abangan nyo lang kung mapataba ba natin yung ganitong klaseng baka or hindi. Yan lang po. Hindi pa natin ito nasubukan. Kaya usubahan lang muna natin. Sabay-sabay natin itong abangan mga kaprobinsya. Kung tumaba ba yung baka na to or ganyan lang ba yung katawan niya. Hindi pa siya tumaba katulad ni Pogi or hindi pa siya tumaba katulad kay Bitas. Bitas, naging matapang na si Bitas. May nagsabi po na yung mga alaga daw natin dito kulang sa tubig. Araw-araw po namin sila pinainom ng tubig mga kaprobinsya. Araw-araw din namin pinakain ng feeds. Yung tubig nila hinaluan pa namin ng feeds. Kasi pag puro tubig lang, mahina silang uminom. Tingnan niyo po si Bitas Bitas, kulang ka ba sa tubig Bitas? Tingnan niyo po yung katawan niya. Yan. At si Pogi, kulang daw sa tubig si Pogi. Pogi,
Wala ka sa tubig pugi. Yan. Kulang sa kaon okay, pwede pero tubig murag hanggang na tubig diri pugi. Yan. Pero may baka naman ng mga kaprobinsya na pagpayat, pagpatabain natin, hindi siya masyadong tumaba. Sa kuan yan, sa genetics yan. Katulad dito ni Pacbones, yung tatay niya, parang ganun din yung katawan. Pero ginawa naman natin lahat para mapataba natin siya, pinorga natin. Para tumaba siya ng gusto. Pero si Pacbones, hindi naman siya ganun kapayat. Pag tingnan nyo po, tingnan nyo yung liig niya. Yung katawan niya, katamtaman lang. Pero hindi siya katulad ni Bitas at kay Kungkung. At ito po, nilagyan na namin ng harang mga kaprobinsya para hindi sila mag-agawan pag magbigay kami ng feed sa kanila. Tapang ni Bitas. Ito yung kalabaw natin na palo. Maliit lang. Kaya may nagsabi na yung ganito kalaki nasa mga 35,000 lang. Pwede naman yung subukan na pumunta sa stockyard pag makabili ba kayo ng ganitong klase sa halaga na 35,000. Yun lang po ang masabi ko. Kasi ilang beses na po kami pabalik-balik ng stockyard pero bihira lang tayo makakita ng kalabaw na palo. Pag makakita tayo ng kalabaw na palo, napakataas yung presyo. See, good. Yan, mga lusa siya oh. Alam niyo po mga kaprobinsya, dati parang na-surprise po ako. Kasi nung bata pa ako, yung papa ko po ay nagbabayan sila ng mga baka at kalabaw. So may alam ako sa presyo, kung magkano yung bintahan, magkano yung presyuhan. Dati po, before pa kami pumunta doon sa Ayungon, lagi akong sumama kay papa. Tapos yung kalabaw na bagong walay pa lang, alam niyo po kung magkano yung presyo? Nasa 7,000 lang to 10,000 nung bata pa ako. Yung baka, yung bagong walay, nasa ganun rin, nasa 10,000. Makabili na tayo yung mga magagandang klase. Tapos nang hindi pa ako nagbablog noon, nag-alaga ako ng baka doon sa Ayungon. Umabot ako ng Blue Kila Libertad, kakahanap ng baka. Umabot ako doon sa Malatapay kasi napakaraming baka doon sa Malatapay. At nakabili ako doon sa Malatapay ng isa. Nang nagtanong ako sa kalabaw kung magkano yung presyo, na-shock ako. Kasi yung bagong walay na kalabaw nasa 16 to 20,000. Mga 10 years ago siguro. Yun po ang presyuhan sa mga kalabaw. At dati pa nang sumama ako kay papa, yung presyuhan ay nasa 7,000 to 10,000. Kaya na-shock ako, sabi ko ang mahal naman. Kaya ngayon hindi pa ako magtaka kung bakit may mga comment tayo na mabasa na napakamahal daw. Ang mahal naman talaga kasi magandang klase siya. Pero hindi na katulad yung presyuhan noon, i-compare natin ngayon. Grabe na. Nung doon pa ako sa Ayungon, nakabili ako ng magandang klase doon sa Malatapay. Nasa 25,000 lang. Umaayaw pa kami kasi sobrang mahal. Pero ngayon, pag magandang klase yung baka, tapos bagong walay, 35,000 to 40,000. Yun po ang presyo sa baka na magandang klase na bagong walay. So hindi natin ma-compare yung presyohan noon at saka ngayon. Iba na talaga ngayon mga kaprobinsya. Kasi ang nakapamahal sa mga alagaing baka na magandang klase yung mga minulman. Kasi alam nila na maraming nag-alaga, maraming nagkagusto, taasan nila yung presyo. Kahit mura lang yung pagkabili nila sa nag-alaga, pagdating doon sa stockyard, ilang beses na po yan pinagkitaan sa mga tao na yun po ang kanilang hanap buhay. So depende lang sa atin kung bibili ba tayo or hindi, kasi hindi naman tayo pinipilit. Ganun lang ang sistema. May nagsabi din sa ating baka na Holstein na yung ganitong klaseng baka napakalakas daw kumain. Kahit ano yung ibigay natin, pwede bigyan natin ng saging, yung banana trunks, yung katawan ng saging, kainin daw. Pero hindi pa natin yan nasubukan kasi konti lang yung mga saging natin dito. Pero pag dipit na tayo sa pagkain, pwede natin yan subukan. So
Galingan mo ha. Kasi maraming nag-abang sa'yo kung ano ang resulta sa katawan mo. Ito na po yung mga napir o galing sa area 1. Itanim na po namin to. Pero ito. Kulang sa yung itak. Kulang sa hasa. Naglali ka. Parang naglali yung babae nating bata. Yung lumalaga. Nan. Okay. Basik. Ngita kang pugi na ba eh. Kulang siguro sa napier. Yung lumalaga natin baka, bakit palagi siyang umiyak? Yan. Kung bakit sa palaging nag-ingay. Samahan. Gutom na gawin ka? Wala namang lumabas mga kaprobinsya. Malaman natin pag maglandi yung baka kasi may lumabas sa kanyang ari. Pero bata pa siya. Kainin natin ang damo. Oops. Baka gutom lang siya ba? Ayun pa. Wala na. Wala ni galandi ni. Dinangag rin niya ha. Pulog ka rin pulong ron. Ay dinangag. Gusto lang yang mag-ingay. Gusto na yung tumakbo ba? O sige, hayaan natin. Yung dumalaga nating baka naglandi pero hindi pa yan pwede pakastahan. Bata pa. Baka matulad sa kay Bika dati. Nahat ba? Si Bika parang ganyan yung kalaki dati. Naalala ko po si Bika mga kaprobinsya, parang magkapareha yung structure sa kanilang katawan. Tapos si Bika dati may puti din dito sa noo. Siya din may ganun din dito. Yung magandang klaseng baka, parang may lahi din sila na Holstein. Yan po ang sabi. Naitundukan rin ba? Ngayon pupuntahan natin yung pinatanim natin na malunggay. Wala tayo dito nung tinanim nila. So tingnan natin kung paano nila tinanim. Pag naalala nyo po yung malunggay na hiningi natin sa ating kaibigan. At ngayon po medyo malamig yung panahon. Minsan mambon. Pero hindi siya masyadong tumalab sa lupa kasi mahina lang. Tingnan natin baka tuyo lang yung lupa doon. Pwede natin diligan. Pag sa tingin natin na nangailangan ng tubig ba. Sinadya po natin na ilayo doon sa kubo yung tanim natin. Pag andun lang napakadali lang harbisin. So nilayo natin sa kubo para makalaki ng gusto yung mga malunggay natin.
hindi siya ma-harvest agad kahit wala pa sa gusto edad. Dito po, pwede natin yung ipatanggal yung mga damo na yan para taniman ng napier. Tingnan niyo po yung akasya natin na tanim mga kaprobinsya. Oh. Malaki na. Yan. So may siya dito pag lumaki na yan ng husto. Dahan lang tayo kasi madulas yung mga bato, baka ma-slide pa tayo dito. Dito po natin itanim yung mga napier na galing doon sa area 1. Noong una po mga kaprobinsya, dito para nakakatakot po yung area na to kasi napakaraming damo, maraming mga baging. Yan oh, yung malunggay natin. Okay lang yung pagkatanim nila. Sana po mabuhay po yan. Dinisansya lang namin sa sapa para pag may malakas na ulan hindi maanod ba. Pag kulangin yung mga napier namin na pangtanim, dyan magtanim tayo ng watermelon. Napakaganda magtanim dyan kasi walang mga manok, hindi sila makain ng manok. Wala pang sumibol na sanga sa ating mga malunggay na tinanim. Tingnan natin sa mga sunod na araw o sa sunod na linggo, sana mabuhay sila. Dito po mga kaprobinsya, oh, mataba yung lupa dito. Yan. So maganda to sa napier. Nung magsimula kami magtrabaho dito po napakaraming damo dyan, hindi yan mapurma, para nakakatakot baka may ahas. Pero ngayon may mga napier na, wala nang problema, malinis na tingnan, no? Lalo na na-harvest na namin yung mga napier at nalagyan na rin yan ng pataba. So maghintay naman kami na ma-harvest ulit yan. Tapos yung jubilina, oh, kailangan i-trim yung mga sanga niya para hindi makadisturbo sa ating mga tanim na napier. Pero yung batuan hayaan lang namin dyan. Dati po matakot akong pumunta dito mag-isa, kailangan na may kasama ako or may kasamang aso. Pero ngayon kampante na ako pumunta dito kasi kuwan na, hayag na ba, hindi na madilim. Noong una delikado, baka maapakan natin yung sawa, yung dumalaga nating baka, hindi tumigil sa pag-ingay. Yung mga isa naman natin yung ating pakainin. Napakadali na ubos, oh. Dito po, tinanggal namin yung mga water litos para makita natin yung mga hito natin. Yan. Malaki na po yung ating mga hito. Pero mahihain lang silang kumain. Matakot agad pag labas ka lang ulo. Yan, oh.
magkuha naman tayo ng asula para sa ating mga ibon. Dito po, nilagyan natin ng asula. Unti-unti na rin dumami. Next week marami na yan. Pag dumami na yung mga malunggay natin, pwede naman malunggay yung ibigay natin sa ating mga ibon. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. Bulag at saka gulay. Yan. Lauoy. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Wala na itong dito, Dungkoy? Ano katawang breeding lagi? Ano itong daw? Break. Wala itong daw. Kahalog mas kumagula. Yung baka namin, oh. Parang naglandi siya. Pero hindi pa yan pwede pakaslahan. Akala ko gusto na siyang tumakbo pero gaab din siya. Next month pag maglandi ulit yung baka natin na malaga, saka natin siguro pakastahan. Di ba Parigaw? Dili o pwede primero Parigaw sa? Tudong na. Ang tudong mo na tudong? Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamos Forte, Panamos Caplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Forms to Go, and King's Beta Pet. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out din na Boy, Evelyn, Kim, Clayton, Cyril, Trixie, and Kevin, Lynette, Kyle, at Eileen. Watching from Misin, Italy. Greetings from Efrain Hernandez. Shout out kay Paul Villegas, watching from Barili, Cebu. Shout out naman ni na Michelle Ann at Bart Alicante. Hello. At shout out naman sa kanilang daddy at mommy na sila si Daddy Dodo at Mami Freda. Ma'am, sir, shout out po sa inyo. Shout out Fardo family from Hacienda del Prado, Palanas, Negros Oriental. Shout out kay Rodel de los Reyes.
Shout out kay Flordelin F. Alvarado Morales from Panabo, Davao del Norte. Shout out kay Bert Delfin watching from Bulacan, Bulacan. Shout out kay Richard Jimena from Palili, Samal, Bataan. Shout out kay Sini Mendoza. Greetings from Maximo Mendoza. Shout out kay Chloe Mabaylo from Taytay, Rizal. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po. Bye bye.